Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na journalist noong 1990s dahil sa pakikipaglaban niya sa mga drug lord, mga tiwaling pulis at mga corrupt na politiko. Ngunit dahil dito, ito rin ang naging mitya ng kanyang buhay. Pinapatay siya ng isa sa mga ito. Sino kaya ang nagpapatay sa kanya? Kilalanin natin ang kwento ni Daniel Hernandez o mas kilala sa pangalang Danny Hernandez. Tara, alamin natin sa history. Ika-3 ng Hunyo 1997, sumakay ng taxi ang journalist na si Danny Hernandez. Kinabukasan ay nagulantang na lamang ang buong bansa nang kumalat ang balita na natagpuan ang kanyang bangkay na may 3 taman ng baril sa likuran ng sinasakyan niyang taxi sa bandang barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. Si Daniel Hernandez ay mas kilala bilang si Danny Hernandez, isang kolumnista ng People's Tonight, ang ikalawang largest selling tabloid sa Pilipinas. Sumusulat siya sa column na Sunday Punch kung saan ine-expose niya ang mga sindikato, mga tiwali o korap na opisyal at kapulisan, pati na mga grafters. Isa si Danny Hernandez sa sinasabing matigas bumanat na mamamahayag pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ika-2 ng Hunyo 1997, 11 p.m. bandang Sampaloc, Manila. 2 lalaki ang sumakay sa isang taxi at sinabing dalahin sila papunta sa Remedios upang humanap ng babae. Pagdating sa isang lugar sa Remedios Street ay bumaba na ang isang lalaki. Maya-maya pa ay bumaba din ang taxi driver. Habang nasa labas ang taxi driver ay pumunta sa harap ang natirang pasahero at tinangay ang kanyang taxi. Sinubukan pang habulin ng taxi driver ang kanyang tumatakbong taxi, ngunit hindi niya na ito inabot pa. Maging ang kasama ng lalaki ay wala na rin. Sa kabilang banda naman, sa Journal Building, ay nakipagkwentuhan si Danny sa isang katrabaho na sabi niyang papunta siya ng Amerika at magtatagal ng 3 linggo doon para sa isang secret mission. Ika-3 ng Hunyo 1997, bandang 4:45 a.m., nakisuyo si Danny sa isang guard na samahan siyang kumuha ng taxi. Ang guard na ito ay si Tom Binantukan. Ayon kay Tom, pumunta sila sa highway upang pumara ng taxi. Sandali lamang silang naghintay para makakuha ng taxi kahit pa hindi sila pinarahan ng naunang taxi dahil may sakay ito. Ang pangalawang dumaang taxi pa ang kanilang nakuha. Ito na ang huling oras na makikitang buhay si Danny Hernandez. Kalagitnaan ng 5 a.m. hanggang 6 a.m. ay pinaslang na siya sa mismong taxi na kanyang sinasakyan. Ika-4 ng Hunyo 1997. Araw na kumalat ang balita ng pagkamatay ni Danny Hernandez. Pumunta sa Pasay City Police bandang gabi ang taxi driver na si Reynaldo Alvarez upang i-report ang pagnanakaw ng minamaneho niyang taxi na may pangalang Baro nga Namnama na may plate number PWT 442. Ito ang parehong taxi kung saan natagpuan ang katawan ni Danny. Agad na inilagay si Alvarez sa Witness Protection Program ng Department of Justice kapalit ng pagsasalaysay niya ng lahat ng kanyang nalalaman ukol sa mga nangyari mula sa pagnanakaw ng kanyang taxi na humantong sa pagkakapatay kay Danny Hernandez. Sa office ng DOJ ay ikinuwento na nga ni Alvarez ang nangyari. 2 lalaki ang sumakay sa kanyang taxi ika-2 ng Hunyo 1997. Nagpahatid sa Remedios at kunwaring naghahanap ng babae. Nang lumabas siya sa kanyang taxi ay itinakas ito ng magnanakaw na nakaputing polo na nakatupi pa ang mga manggas, vest na navy blue o itim, asul na pantalon, nakasapatos na yari sa balat, may tangkad na 5'7" at bigat na 135 pounds o 61 kilograms. Nasa 30 to 35 years old, katamtaman ang laki. Kulot ang buhok na maayos ang pagkakasuklay. Sayad ang buhok sa kwelyo. Manipis ang kilay, singkit ang mata at may kalakihan ng mga tenga. Ang pagsasalaysay at paglalarawan ni Alvarez sa suspect na nagnakaw ng kanyang taxi ay tumutugma sa pahayag ng 2 gwardya sa Journal Building na sina Tom Binantukan at Ariston de la Cruz. Ukol sa taxi at driver nito na sinakyan ni Danny sa araw ng kanyang pagkamatay. Sa kabilang banda ay nakatanggap naman ng tawag ang kaibigan at kapwa mamamahayag ni Danny na si Tony Calvento, isa ring mabigat bumanat na kolumnista. Ang sinabi ng nasa kabilang linya ng telepono ay kailangang magsagawa na ni Tony ng sarili niyang investigasyon dahil kung saan-saan sila naghahanap kung sino-sino ang nadadamay.
Kalagitnaan pa lamang ng Mayo ay minamatyagan na si Danny at bago nito ibaba ang telepono ay pinayuhan niya si Tony na pumunta sa Pasay City Police upang malaman ang sagot sa pagkamatay ni Danny. Pangkaraniwan na sa isang kolumnista ang makakuha ng pagbabanta sa kanilang buhay upang mapatahimik sila. Ang mga kagaya ni Danny Hernandez at Tony Calvento ay madalas nang inaalmusal mga ito, kung hindi man dumating ng tanghalian o merienda. Madalas sabihan si Danny ng mga kaibigan at katrabaho na mag-ingat, gaya na lang ng kolumnista na si Rick Blanca. Madalas niyang sabihin kay Danny, "Pare, medyo mag-iingat ka naman, marami nang nagbabantay sa'yo, but you're always alone. Dapat siguro lagi kang may kasama." At sinasagot naman siya ni Danny ng, "Alam mo pare, kung oras mo na eh. Mahirap kung titigil tayo sa ginagawa natin. Dahil pag natakot tayo, lahat na lang tatakutin." Ika-9 ng Hulyo 1997, isang taxi driver ang lumapit kay Tony Calvento. Sinadya niya ang kolumnista dahil natatakot na siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang taxi driver na ito ay si Oscar Tenorio. Ito ang salaysay ni Oscar Tenorio. Mayo 17, 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw, bandang Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila. May isang lalaki na sumakay galing sa restaurant. Sinabi nito na sa Mabini siya pupunta at nang tanungin ni Oscar kung saan sa Mabini ay sinabi ng lalaki na kahit saan sa Mabini, basta ihanap lang siya ng babae at bibigyan siya ng 1,000 balato. Nang mapadaan sila sa may Padre Faura ay dinaanan niya ang isang binabaing bugaw na magre-refer ng babae sa kanila. Lumabas ang pasahero ngunit bumalik at sinabi kay Oscar na tingnan ang babae kung maganda at kumuha na rin ng isa para sa kanya. Alangan man ay bumaba pa rin ng taxi si Oscar upang tingnan ang babae. Habang papunta sa lugar kung nasaan ang mga babae ay itinakbo na ng pasahero ang kanyang taxi. Sinubukan niyang tumakbo at humingi ng tulong sa iba pang taxi na nasa gas station. Ngunit nag-alangan ang mga ito at sinabing mahirap na daw at baka may baril. Tumungo si Oscar sa Pasay City Police Station upang i-report ang pagnanakaw ng kanyang minamanehong taxi. Pagkalipas ng 2 araw ay nahanap ang taxi na inabandona sa isang mataong lugar sa Manila. Inilarawan ni Oscar ang carnapper na may taas na 5'7", parang military kung kumilos, at slim ang katawan. Nang may ipakitang sketch kay Oscar ay binirepika niyang ito ang sumakay at tumangay sa kanyang taxi. Hunyo, matapos ang pagkamatay ni Danny. Inaral nito ni maigi ang naging pahayag ni Oscar Tenorio. Napansin niyang sinabi nito na galing sa isang restaurant ang kanyang pasahero nung gabing iyon. Kaya pumunta siya sa Santa Cruz, sa kanto ng Ronquillo Street at Rizal Avenue. Iisang restaurant lamang ang kanyang natagpuan. Nang magtanong-tanong siya sa mga staff sa loob ay mayroong nakakilala sa kanya. Saktong natatandaan din niya ang lalaki na nasa front page ng diaryong hawak ni Tony. Ayon sa babaeng staff, mga 12:00 ng madaling araw habang nagsusulat siya ng resibo ay pumasok ang grupo na kasama ng lalaking nasa sketch. Nakaupo sa isang table at matagal na nag-uusap. Mukhang seryoso, bihira magsalita ang lalaki sa sketch. Napansin din niyang kahit nakaisa't kalahating case na ng beer ang grupo ay hindi ito umingay sa kanilang pag-uusap. Umorder pa ng kilawin at isaw ang grupo. At bagamat maraming tao noon na nagkakantahan sa videoke ay hindi nakikikanta ang kahit sino sa grupo. Mga 2:00 na ng madaling araw ay umalis na daw ang lalaking nasa sketch, kasunod ng isa pa, bago sumunod na umalis ang iba pang mga kasama sa grupo. Sa mga impormasyong nakalap at siniyasat, lumalabas na organisado at planado ang pagpatay kay Danny Hernandez at hindi isang robbery gone wrong lamang. Mula sa pagpupulong noong Mayo 16 hanggang sa pagnanakaw ng taxi na ginamit upang makuha si Danny at madala sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Investigasyon, ebidensya at paglabas ng mga sospek. Ayon sa salaysay ni Jacinto Alvarez alias Nonong, isa pang suspect na lumitaw. Pinangalanan niya si Salvador Dizon alias Boy Polio ang pumatay kay Danny Hernandez.
Hating gabi ng June 2 ay pinuntahan umano siya nito para sunduin sa kanilang bahay. Sinabi umano ni Dizon na may titirahin daw sila at ayon kay Jacinto ay tinanggihan daw niya ito. Ayaw niyang sumama nung una, ngunit sa huli ay napilit din umano siya. Pinasakay siya ni Dizon sa trunk ng kotse. Ang kanilang usapan ay pipick up lamang ng pasahero at bibigyan siya ng signal sa may butas ng speaker ng stereo kapag lalabas na siya. Pagnanakawan lamang umano nila ang pasahero. Una ay may nakita pa siyang isinakay na pasahero, 4 na babae. Ngunit hindi siya nakakuha ng signal kaya hindi siya lumabas. Marahil daw ay walang pera ang mga iyon. Pagdating nila sa may Bonifacio Avenue, malapit sa Balintawak ay muling tumigil ang taxi at nagsakay ng pasahero. Ito ay si Danny Hernandez. Maya-maya pa ay tumigil ito at nakakuha siya ng signal. Pagbaba niya sa trunk ng taxi ay pilit niyang pinasok ang pinto ng pasahero. Bumunot umano ng baril ang pasahero ngunit sa pinto tumama at si Dizon naman ay binaril ang lalaki sa bandang batok mula sa kaliwang pinto. Pagnanakaw lamang umano ang akala ni Jacinto na gagawin nila. Di niya daw akalaing makakapatay sila. Pagkatapos mapatay ang pasahero ay inutusan na siya ni Salvador Dizon na kunin ang singsing at relo, habang ang baril ng pasahero na 45 ay kinuha ni Dizon at sinukbit. Kinuha din daw nito ang isang green na libro. Relos lamang daw ang naiwan kay Jacinto, habang ang singsing, baril at green na libro ay kinuha ni Salvador Dizon at isinanla sa mga maisasanda sa mga ito. Ayon kay Gil Santos, Vice President, Publisher at Editor-in-Chief ng pinagtatrabahuhan nila Danny, na hinayaan nila ang mga investigador na gawin ang trabaho nila. Pinaunlakan naman ng mga ito ang kanilang mga katanungan. Ngunit sa pagkakataon na nakausap nila si Jacinto Alvarez, ay lumalabas na hindi kapanipaniwala ang ibang sinasabi nito. Ayon pa sa kanya, sinabi ng director ng NBI na si Toledo na huwag nang hablahin ang mga ito dahil mayroon pa silang ibang tinitingnan. Sa makatuwid ay hindi pa natatapos lang sa robbery gone wrong ang kaso. Mga polis at NBI na umano ang nagsabing hindi pa tapos ang kaso. Sinabi naman ng kaibigan at kapwa mamamahayag ni Danny na si Rick Pinca, "We believe that those who killed him have links to those people na natamaan niya. That is a fact. That is what is being looked at by police officers and wala namang ibang gagawa nun kundi yung mga taong nasagasaan niya." Ayon naman sa byuda ni Danny na si Francisca, sino pa kundi mga crime lords ang papatay sa kanya? Alam nilang malinis siya at hindi nila mabibili. Ayon sa isang article noong May 2012, nasa 3rd place ang Pilipinas sa 4 na magkakasunod ng taon sa taunang Global Index Form ng Impunity ng Committee to Protect Journalists o CPJ, isang international press freedom organization. Ang Impunity Index na ito ay naglilista ng mga bansa kung saan regular na pinapatay ang mga journalist at hindi naresolba ang mga kaso. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa pangyayari kay Danny Hernandez? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.